Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pang-apat na review natin ngayong araw. So congrats sa atin dahil ngayon ko lang ulit nagawa tong ganitong kadami na review sa isang araw. So madalas kasi dalawa, isa na lang yung nagagawa ko. Pero way back nung nag-uumpisa pa lang tayo, madalas ako nakakagawa ng ganito, 4 sa isang araw. Pero ayun nga, dahil na naging busy, work, tapos may mga inasikaso pang ibang bagay, na limitahan yung paggawa ko sa isa o dalawa, sa isang gabi o sa isang araw. Pero ngayon, since walang pasok, April 1 po ngayon guys. So, gusto ko lang i-highlight. April 1, walang pasok. So, ito yung pang-apat na review ko ngayong araw at dito pa nangyari yon sa 1UP tournament. So kanina na-review natin yung Linux Ronan, Tolitz J-Hemp, Hexmagus Apollo at lahat yun uploaded na sa channel natin. You can check. Ngayon, Sisik versus Treb. So on paper, tangina mahirap eh. Mahirap bigyan ng insight yung battle. Napanood ko na si Treb, mas una ko pang napanood yung battle ni Treb sa Motus. 'Di ba? Yung 3 battle niya sa Motus, I think. Tama ba? 3? Kilan, Ets, 2 pa lang ata. 2 pa lang. So basta yung mga battles ni Treb sa Motus, una ko pa napanood 'yon kaysa dito sa tournament na to kung saan siya yung nagkampiyon. 'Di ba? So it's Treb versus Sisik. Siguro din ako magbibigay ng insights kasi kilala ko na si Sisik, battles niya sa Motus, napapanood ko na siya, 'di ba? So I think hindi ko na patatagalin, no? Hindi ko matatagalin. Breakdown natin yung dala nilang obra para sa isa't isa. And sa tingin ko, ito yung pinaka-dikdikan na battle na mapapanood ko sa bracket A. Kasi yung Ronan Linux, tsaka yung Tolitz J-Hemp, tsaka yung Hexmagus Apollo, medyo para sa akin naging one-sided na battle yon. Ngayong C6 versus Treb, I think ito yung pinakadikdikan na mare-review natin sa bracket A. Then siguro yung bracket B, bukas na lang yon. So focus muna tayo dito sa C6 versus Treb, okay? So game. Pinili na mauna. Game. Si Treb. Unang para kay Treb. One tournament, FRBL. Tahimik lang, oh. Let's go! Yo! Hey! Freestyle lang. Grabe yung pormahan. Bay na bay. Grabe, tol. Saan punta? Volleyball? Siya si Sisik! Ang rapper na tinutugma yung Kobe sa Grabe. Eh di yung Grabe, pwede kong itugma sa Gary V. Feeling sick, tapos tugmaan niya pang nursery. Isa ang MC, di marunong mag-rebat at mag-freestyle. Ababoblax ka. Kaya umaasa na lang siya sa pre-med kasi di niya kaya ng on the spot. Ang sabi niya kay Critical, kung magamit ka ng bato, yun ang kanyang stepping stone. Uy, late bloomer ka ata. Di ba ginamit na yun ni Shei kay Looney at Abra? Huwag ka na mag-rebat. Alam kong nakaw lang yung bato, paano yung source mo, dilat.
Feeling Okay. niya siya'y super skilled. Kay Shiisma pa niya kinuha mga baong linya. Magnanakaw siya ng SS, Valentina. Parehas lang tayong walang tatay. Masyado kang nagpapabida. Inaasar mo pang pilay. Aba dyan nagkakamali ka. Baka ikaw kasi wala na si Papa mapapakita. Sabi niya sa Motus, pag-aaral at diskarte, nagawa ko pareho. May trabaho ka? May business? Di ba wala? Kaya bitch stop. Ni wala kang ang income in real life, walang makain si Rato. Umaastang rich guy. Franklin Miano, matinding feeler. Kapal ng face, paano naging breadwinner? Wala ngang brains, kaya anong pag-aaral at diskarte? Yung agwat natin malayo, bilang MC at bilang tao, di sa pagmamayabang. Pero tatlo na, yung binubuhay ko na aso. Okay. Kung yung tinutukoy mong hassle, yung pagrarapat pag-battle, mahiya ka naman sa F, mahiya ka naman sa tiik mo, isang iyo sinakamel. Kunwari umahasling din ako para maghiyawan sila. Ayun, walang nag-react. Wala kasing may paki sa'yo. Yung kayabangan niya labis, alam mo sa sarili mong wala kang yaman, sick, maniakis. O, di ba? Wala mo na. Di ba pinakamag-wordplay? Kaso siya daw, si Jesus. Wow! Adi ka ba? Tapos sa triangle, sumali ka pa. Nagtipong-tipong mga feeling Diyos. Ano yon? Kami-sama. Okay. Kami-sama. Kaya sumali siya ng triangle para pag nangupal, valid. Umayos ka ng asal. Baka magulpi ko rin. Tanga unang requirement doon, di nakapagtapos ng pag-aaral. Tas siya nagpupursige. Pero minsan, dibil-dibil yan. Feeling Satan. Pero sumusunod naman kay Lord Manuel. Kung demonyo mananalo, hell no! Ibibigay ko sa'yo ang hell. Bukang bibig niya niyang palagi. O diba, ang bonak, pinakitaan ko at you always speaking of the devil, but I'm the one who shows up. But I'm the one who shows up. Walang chance manalo sa akin itong orphan dude. Damay na pati yung triangle para morphan feud. Di titigil kang umantusa yan sa floor. I shoot, you'll see bodies around. Jordan Poole! Kaya sige, round ko na. Pakitaan mo kami ng mga primit mong mahina at mga bara mong sablay. Round 2, pag-usapan natin yung kaupalan mong taglay. Okay. Sabi na nga ba, ito yung magiging dikdikan na battle na marireview ko dito sa bracket A ng 1UP. Okay. Tangin na. Hindi ko alam kung ano paano ko umpisahan yung judging ko dito sa round 1 ni Netreb. Pero gusto ko yung reference niya dun sa sumali sa triangle. Diba? Na ang first requirement doon hindi nakapagtapos, tapos ikaw nagsusumikap, tapos meron pa samahan ng mga samahan ng peking Diyos, kami-sama. So ayun yung mga reference na nagustuhan ko sa round ni Netreb. Tapos syempre yung performance, pumipiyok-piyok lang siya. I don't know kasi kung ano nangyari, kung bakit ganun yung boses niya. Pero kahit dun sa laban niya kay Kilan tsaka kay Ets, di ba? May mga piyok moments din siya dun. Pero ayun, round 2 ni Treb, sa performance, para sa akin okay yun, malinis. Sa delivery, regardless sa piyok moments niya, okay pa rin. Powerful pa rin, madiin pa rin yung punto, litaw. Siguro isa lang yung nakita kong kulang dun sa round round 1 ni Netreb. Siguro yung mga punto, no? Yung mga punto niya, I think hindi ganun kabibigat against Sisik. So ayun lang naman yung pinaka napansin ko. Overall, balance naman, andun yung jokes, 4-bar set.
punchlines, haymakers, nandun pa rin. May mga metaphor din, 'di ba? So I think okay naman yung naging performance si Trev. Ayun lang, yung medyo magaan lang yung iba, and hindi ko rin maramdaman yung pinaka, alam mo yun, yung mga direct punches for Sisik, punto na para kay Sisik lang. Yun yung feeling ko kulang, no? Pero overall, ayos na performance yun. Pero kung mahigatan ni Sisik yun sa in terms of haymakers, punchlines, pwede nating ibigay kay Sisik yung round 1. Pero syempre, depende pa rin kung paano niya bibigyan ng buhay yung mga verses niya papunta kay Trev. So, it all depends kay Sisik kung paano niya babawiin yung ganong round. 'Di ba? So, game. Mas explain natin to once marinig natin yung round 1 ni Sisik. Game. Mukha kang lolo. Game! Nakaraang buwan yung kalaban ko, di dumalo. Paus daw. Walang tunog na lumalabas sa bibig. Tas si tatapat pa to, pues. Bakit ka pa tumuloy? Iyon na nga narinig ng mga nakakalaban ko. Nawawalan ng boses. Nakuis na rin yung concept. I'm the coach at napili itong nasa bottom. Ikaw naman tuturuan ng leksyon. Pag pinindot ko na yung button, tangin na nakapag-one-up ka pa? Nasingit sa line-up ng taon. Tanga kung sumipot lang nun si Baptist, wala ka dyan ngayon, pwes ikaw makakaranas ng bautismo. Pugutan ulo, ako ay nalulugod at iiwan dito sa flag kanyang tuktok dahil ang bautismo, ulo lang nilulubog, nahulaan niya ng mangyayari to ngayon. Kung Okay. natanong nyo pre, kaya Ganda na, no? Kasi yung baptismo, ulo lang nilulubog. Okay. at iiwan dito sa flag kanyang tuktok dahil ang bautismo, ulo lang nilulubog, Galing. nahulaan niya ng mangyayari to ngayon. Kung natanong nyo pre, kaya nga pinili niya sa coin toss heads, di ba Odeng? Kasi nais niyang magkaroon muli. Inuna ko na yung ulo. Pakidokumento pag-enter and with the use of my word uunahin ng header. At tumungo naman tayo sa nilalaman. Tinalo niya si Kuya. Si Josh. The body bag yun bro. Pwes ipapakita ko ngayon ang ganti ng bunso. Kung totoong malakas ka, pakitaan mo ko sample beats. At kung tinalo mo si Josh, mohi ka, parang kumain ka lang ng kangkong chips. Tangina, nanalo ka all 3 rounds mo tungkol sa ngipin. About bungi yung mga entries. Sige, buksan natin yung topic tungkol sa ngipin. Tawagin nyo ako na dentist. Tangina, di ka man lang nag-isip ng ibang angle. Kaya nakatamad. Nagmukha siyang fancy dun sa battle kasi tits pinangaharap. O, tits. Ginamit niya na yung wordplay na yon kahit ang bobo ng pagkakagawa. Nilagyan ng letter S yung tit para maging tits. Huwag ka nga nagpapatawa. Tangin na mo plural na yung tit ha. Tut kapag singular. Wala ka na bang maisip na iba? Tas kayo naman ginawa na ng plural. Yung salitang plural na, akala nyo naman mabulaklak yung salita. Tangina ka. Ayos. Tapos, kaya ironic na Ginawang plural yung plural. Mabulaklak. So, ayos yun. Plural, tapos floral. Mabulaklak. Okay. tinanggap ko pa tong laban. At di ako nagpigil. Tapos, akala nyo naman mabulaklak yung salita. Tangina ka. Tapos, kaya ironic na tinanggap ko pa tong laban. At di ako nagpigil. Nag-agree akong makalaban tong di alam yung subject-verb agreement. Tangina mo, tinuturo yan sa grade 3. Ba't di mo natutunan? Tangina. Tinuturo yan sa grade 3. Ba't di mo natutunan? Kaya tinapat tong elementary education para ikaw ay maturuan. Gawin na lang kitang student. Good side dahil sa'yo may full skill. Full guy at pag tinutukan ko tong pupil, bullseye, tangin. Dito yung pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Baka matakot dahil ito'y papapasukin ko sa mata. Labas sa batok, tangina, ayaw mo sa edukasyon. Ayos. Ayaw mo sa edukasyon, diskarte lang daw, ayos na. Bakit at paanong ayaw mo sa edukha kang hayop ka? Tangina mo, cutting ka kasi ng cutting. Kaya ka bobo.
Kaya wala na siyang masagap. Habang ikaw kating ng kating, ako kating-kating na sa 1-up. Pero kahit mo ang ibabagsak ko to, iangat pa. May awa pa rin ako, kaya bibigyan kita ng pasa na marka. Hanggang makagraduate tong hinayupak at sa utak niya itatagos na ako ang dahilan kung bakit ka magtatapos, lolo. Galing! As expected for Sisik. Kay Sisik yung round 1, tol. 8-7 yon para sa akin, or sabi natin 9-8. 9-8 in favor of Sisik. Kasi, yun nga. Recap lang tayo. Round 1 ni Treb, andun yung performance. Regardless, no? Pumipiyok-piyok man si Treb. Regardless, no? As is yung ano ko doon, yung pagtanggap ko doon. Nandun ako sa mga verses niya. Nagustuhan ko yung mga angles niya for Sisik, mga references niya. Ang ano ko lang, ang naging concern ko lang doon sa round 1 ni Treb is nakukulangan ako sa mga punto na mabibigat. Kasi nandun andun na yung sulat, andun na yung content ni Treb. Performance nandun na. Perfect na nga halos Pero ang hinahanap ko is yung effective punchline, mabigat na haymaker na pwedeng kumain ng buo kay Sisik. Ayun yung inaantay ko. Pero ayun, still okay naman yung naging performance. Ayun lang yung naging kulang. Malay natin sa 2 entry makabawi si Treb para sa akin. Pero sa round 1 ni Sisik, grabe yung nagustuhan ko yung yung pangaral niya no? Parang pinapangaralan niya si Treb dito 'Di ba? Na yung ginawan tits, plural, floral, mabulaklak, pupil, ano yan? Pupil, tago-sa-batok, ano pa? Yung edukaka nga. Ang dami, 'di ba? So ang dami ko nasabi doon. So maraming tumatak na linya si Sisik sa round 1, and para sa akin sobrang laking factor nun para makuha niya yung boto ko sa round 1. Kay Sisik yung round 1, 9-8 yun. Props kay Treb, malakas yun, pero na-overpower siya ni Sisik sa round 1. Mas maraming effective lines na narinig. Marami tayong effective lines na narinig sa round 1 ni Sisik, and the transitions, 'di ba? The way he delivered those lines, sobrang effective. And yun, malinis. 'Di ba? Ang ganda rin nung pagkakahimay. Pagkakatahi niya sa mga ganong linya para kay Treb. Sisik yun, tol. Malinaw para sa akin Para sa akin malinaw Sisik yung round 1, 9-8. Round 2 bawi. Orang banat para kay Treb, let's go! Tinitira niya yung buhok ko. Hibang ka na. Buti pa yung buhok ko may highlights, ikaw wala. Laban mo kay Enoch. Dinamay mo yung mama niyang stroke. Aba, nahihibang ka namin. Frustration sa pamilya. Kaya yung 3 balak sirain. At sa iba niya binabaling. Sige, damay mo. Sige, damay mo, pamilya ko, brother. Ikaw yung iiyak sa batin. Tung nandadamay ng family stroke, putya, masisibak sa akin. Okay. Family stroke. Nasundan mo ba yung step, bro? Malungkot yung childhood mo. Malungkot yung childhood mo. Malungkot. Family stroke, malungkot yung childhood mo. But I will teach you a lesson. Bagay lang napili mong name kasi you always seek for attention. Yan ang katotohanan ng mahirap lunukin. Wala nang luna sa inggit. You always living in the shadow. Kaya paano gagaling tong sick when you have bitter pill to swallow? Wala na siyang matatawag na mama. Kasi disbanda ang queen. Aba, kulang sa pansin. Ikaw nga wala nang matatawag na tay. Tay, taga Rizal pa man din. Okay. Ni-reference si Freddy, pwede rin. Pero maghanap ka na ng remedy. Di na makatiis tong sick nyo o lumalapit na sa Mercury. Puro Sick na nanay Mercury, at okay. syota lang kanyang dinadamay. Mali ka. Yan na yung best mong pagtira. Kasi like shooting women. UNESCO Sabrina. Tong sick nyo, cancer.
may ugaling squatter, kaya sa akin no match. Tas pangarap niya maging cum laude. Di mo deserve yung bakit? Wala kang ang good moral. Wala kang ang good moral. Tapos proud ka sa mama mo kasi suportado ka niya ba kada battle? Ano, masarap ba? Hindi ka niya pinag-aral para laitin mo yung stroke sa harap niya. Tapos palagi niya sinasabing education student siya. Proud ka sa katangahan mo? Engot ka! Paano magiging teacher tong sick? Edok nga! Okay. Edok nga. Gusto rin niya maging teacher kung ma-overwhelm, I'm sorry. Aktivista na ang dream job maging government employee. Kapal ng apog. Wala siyang takot. Magnanakaw ang gobyerno lalo sa kanyang sakop. Pero pag guru ka na sa kanila ka rin kukuha ng yung sahod. Huwag kang hipokrito. Okay. Huwag kang hipokrito. Ganda yung punto na yan. Visit yan. Puro fuck government, fuck president, fuck bongbong, NBI, PP. Pucha! Malala ka ba kay Peter Pan? Mas lakas niya ito. Pati pag-iwan sa kanya ng papa niya, sinisisi sa gobyerno. Hindi. Galit siya sa gobyerno kasi iniwan siya ng papa niyang dating kagawad. Pero siya'y laging panatag. May pasiksik ka bang nalalaman yung papa mo, di mo mahanap. Ano sik? Umay na ba sa mga bars kong nasambit? Sinecheck ko lang kung fine pa ba. Tamo, di niya ma-admit. Kaya rekta at taol. Ito yung di mo akalain, laging lakin. May kalalagyan nga. Kalalagyan nga. To sa akin, patay tong sick nyo. Patay tong sick nyo. Walang coffin. Clear ko lang. Di pa to yung exciting part. Just be patient, you will see it. Kaya sinong masik sa atin? We're not just puro na clinic. Walang banat. Sisik. Okay. Parehas lang. Yung round 2 ni Trev, I think ano pa nga yun, mas bumaba pa nga yung presence niya doon. Mas lumala yung mga, kung yung round 1, dinisregard ko yung mga piyok niya doon. Kasi hindi naman masyadong nagmatter yon para sa akin. Pero sa round 2, sobrang naka-apekto yan sa performance niya. At hindi para sa akin maganda yung tinitira niya si Sisik sa yung sa gobyerno, government, pero doon ka naman sa sahod. Okay, maganda yon, pero I think most of his lines sa round 2 hindi masyadong epektibo. So ayun lang naman yung nakita ko based on based on my viewpoint, no. Ganun ko lang siya nakita, ganun ko lang siya na-appreciate. Kung yung round 1 medyo okay pa, tumatama pa kay Sisik, pero pagdating sa round 2 medyo medyo hindi masyadong epektibo yung mga napili niya. Tapos sabi ko nga nagmatter din yung yung delivery kasi tumataliwas nga medyo mahirap bigyan ng judgment to, pero I think bumaba ng konti yung energy ni Trev sa round 2. So yun, Sisik, pakinggan natin. Let's go. Tangina, nagchuchok na to. Itong matandang artist. Malungkot childhood mo. Baka ikaw, tignan mo, batang 90s. Tangina ka, di pala marunong mag-rebat. Arago ka. Round 2 game! Yeah. After ko ma-fonger. Sabi ko kay Rayan, penyo ko laban, di ba? Yung bakbakan sana, para yung laban matindi. Ang tinutukoy ko, bakbakan na laban. Mukhang mali ka ng pagkakaintindi. Pero gusto naman daw nito mag-champion. Kaya sa one-up lumarga. Kala niya siguro susunod siya kay Wilson porque rough yung mukha niya. Tangina ka. Tangina, pero wala naman talaga akong problema sa mga tigil mo sa mukha. Kasi normal yan. Saka, di naman, kasi normal yan.
Kasi normal yan, tangina ka, nakalimot ka, lolo ko kasi, pukin ang ina mo. Pero wala naman talaga akong problema Ay, sa mga yun tipitin lang. sa mukha. Kasi normal yan. Eh ba't nasama sa tahi? Eh binring up ko lang naman yung acne dahil yung mga acne trade mali. Kasi ano bang ginagawa niya? Hindi naghahanda ng maayos. Ayun yung thought that matters. Kaya resulta kapag may laban, puro choke at starters, kada full barsihin to. Dapat yung mga tula dito, panggera. Utal nag-i-speed parang nag-alay ng tula para kay Stella, Barepa. Ako dapat tong alayan mo. Pukin ang inakagago. At kung hinto ka ng hinto, hinto mo na yung ginagawa mo. Total wala ka namang sinasabing maganda. Pinagyayabang mo lang nagwapo daw siya pag inatupanan ng 6 na bakla. Tangin nagwapo ka na yan. Yung mga chicks mo, fighter. Tanga na, pinagpapasapasan daw kanyang mic, tangin na neto, cypher. Yung ganyang galawan, bobo, tanga no. Tangin na kasi ng mga homo, gay shit, bakla. Isisigaw ko yan sa mukha mo na may mariing gigil. At kaya nga siya choke kasi sinusubo niya sariling tite. Real to, alam niyo kung bakit? Kapag may bara siyang di nyo nireaktan, uulitin niya yun. Dahil malakas para sa kanya, magpapaliwanag siya dun. At kanya pang isisigaw. Tangin na nito, piniling i-exclaim. Kung totoong malakas yun, di mo na kailangan i-explain. Tangin na, nakakalimot ng linya kasi nag-adlib. Dahil sangad netong i-favor. Kung di mo nalalaman, pinakamababang uri ng pag-aaral is yung memorization. Tapos di mo nagagawa ng maayos? Kasi gusto mo ipaglaban yung bars mo. Dahil para sa'yo malakas. Di naman kita masisi. Pero bakit mo kinalimutan yung pinakamababang uri ng pag-aaral dahil sa taas ng tingin mo sa sarili? Alam mo yung katotohanan? Hindi porke naglalaro ka ng salita ay dadaloy na yun sa aming tuktok. Hindi porke may catwords ka lang nagawa ay meron na agad yung suntok. Meron ka bang malakas na punto? Nakakawasa ka ba ng buhay? O kaya mo nga maging malalim pero kaya mo ba maglagay ng tao sa hukay? Di ba hindi naman? Tapos champion ka na yan. Ang tatanga at ang bababaw ng mga huradong malamang. Yung tipong nakarinig lang ng wordplay kahit pilit hihiyaw. Eh ang dali niyang takpan. Pero sige, panalo ka na ngayon pag nagawa mo akong saktan. Ano? Kaya mo? Hindi mo kaya. Ganyang gawain hindi niya kaya. Kaya bakit sinet nilintik? Pero kanyang plano kaya nilaban, dinig ni Incheck. Gusto niya kasi makita na matalo ko sa mababaw na linya pag di siya nakalimot ng bara. Aba di centering din. Pero patay ka pa rin naman kahit maalala. Remembering Trev, lolo. Ulibana para. Okay. Kung si Trev nag-slow down, bumaba yung presence niya sa round 2. Ganon din si Sisik. May choke pa siya doon. Nakalimot pa siya ng bahagya, no? Pero still counted yon as choke, stumble, 'di ba? Ito, to be honest, wala akong boto sa round 2. Tatabla ko 'yon sa 7 points. Si Sisik, ang laki ng binaba. Ang ganda ng round 1 niya eh. Biglang nawala siya sa round 2, nagkaroon siya ng stumble. So, ang laking factor noon, especially ganito kadikit yung battle nila. Round 1, malinaw yon, Sisik para sa akin. 9-8 yon. Pagdating sa round 2, ayun nga, bumaba yung presence ni Sisik, nakalimot. Marami rin siyang mga dead air dito at hindi effective na lines for Trev. So, from 9, bibigyan ko si Sisik ng 7 dito. Round 2 ni Trev, ganun din. From 8, bibigyan ko rin siyang 7 kasi mas bumaba yung effectivity level niya. Na ewan ko nagkaroon, tapos naging big factor din yung yung piyok niya kasi yung round 1 dinisregard ko na kasi hindi naman siya ganoon nagmatter. Round 2 sobrang nagmatter yon, kitang-kita. Tapos ayun, yung mga punto rin medyo hindi ko rin ramdam for
Trev papunta kay Sisik. So, wala akong boto sa round 2. Tatabla ko yon sa 7. So, pinipilit kong bigyan ng ng justification yung both MCs. Kung halimbawa iboboto ko si Sisik, ano yung magiging explanation ko. Kung iboboto ko naman si Trev, ano yung magiging explanation ko. Pero wala So, it's a tie for me. 9-8 sa round 1, 7-7 sa round 2. Round 3, pakinggan natin. Alright, Trev, let's go! Tinitira mo yung pagchuchoko na naman. Bayot ka. Paalala ko lang, lahat ng choco panalo. Nag-champion pa. Saan? Gusto ko malaman kung saan nag-champion si Trev. Saan siya nag-champ? Anong liga? So, enlighten me guys. Ay, malaking sampal yun sa mukha mo. Kasi yun lang yung chance mo sa akin na manalo. Ano, masakit? Ganyan ba talaga kapag sick, umaasa sa med? Okay. Nung dinamay ni LIGF mo, di kinaya ng ego mo. Di mo napagtanggol. Anyari idolo. Sabi niya break na daw sila. Putya, sino to? Putya, sino to? Kawawa naman yung tao. Mag-effort pa pumunta. Alam mo kung sino ka. Sinusuportahan ka na nga. Tatanggi mo pa. Sabi niya sa isa niyang battle. Si Oding nakikiano rin Sabi niya sa isa niyang battle. Bago maging ulam si JD, imimix ko. Di nga. Sobrang pilit nung bara, ako'y di dun eligs, dude. Lecheng move. Imimix mo lang, di mo lulutuin. Damn! Let him cook! Di ka nga umubra dun sa Elay. Nilamon ka ng buosan na magsilbi ang lesson. 2 beses kayo nagtapat. Nung una tinalo mo siya at nung finals, he turned the table. Pangalawang meal na binigay sa'yo, but you can't bring home the bacon. Oo, finalist ka lang. Karangalan na yun para sa'yo, pues. Tahimik lang ako. Baka pag pinakitaan kita ng mga achievements ko sa buhay, manlaki ang mata mo. Battle rap, akans, business, napagsasabay ko lahat, kaya wag mo akong mini-measure. Nag-struggle bago yung battle, tapos sa oras ako'y egol. Makikita mo sa gesture, kaya anong sikto, ako mismo, na-handle ko yung init. Ano kala mo, pressure? Pero kahit busy yan sa school, battle pa rin. Todo puyat pa yan. Siguro naman malakas to. Grind ka ng grind, no? Miller lang pala katapat mo. Minultihan ka lang ng nagdadala si Sisik ng 66-16 chilling tip si 16-16. Natalo ka na? Natalo ka na? Di ka umubra dun sa Joker. Tas ako pa trip, testingin, pinatunayan mo lang sick na laughter is the best medicine. Sariling kagrupo mo, sinibak ka. Nakaka-bad trip ba, bro? Kasi nabisto laro mo, iniwanang nakasabit pa to, nakakatawang tinanggap ka sa grupo, pero si Milyang nagpatalsik sa'yo! Okay. Si Milyang nagpatalsik, okay. Winner play niya yung million sa million. So, pwede ko sabihin magbabayad ka ngayon kasi billion. Million. Di mo naisip ang rich nun? Bumanat pa yan ng patay na tong Bisaya. Wala nang visa call. Visa call. Pisting to. Kung wala nang visa call, i-text mo. Kukunin. Kinuha ko na yung kaluluwa. Di ka na masisikatan pa ng araw kasi wala nang sol. Kaluluwa, araw, sol. Bukok mo, tol. Top tier. Kinonsinti na to, mga sol-sol. Tos na to. Pinilit iin yung sol. Diyos ko po. Ganun ba yan? Pag nang mamak ng lines, may pa-dance step pa. Pag nang mamak ng lines, may pa-dance step pa. Ano yon? Literal na break it down? Kung ka lang nagkaka-movement, balimbing ka kaibigan. Galit ka sa Bisaya, pero sa yawang kinakapitan. Makapagpatawa lang, kahit mukha ka ng tanga. Ang corny mo, kabad trip din to Hanep. Isang wannabe joker, Alfred Sengu ng Rockets.
Kaya si Alfred Sengo ng Rockets, kita nyo naman yung difference. Di naman sa pang-hatol. Kasi kayo na bahala umusga kung sino ba sa amin magti-take home. Meron 2 ring, business, pamilyang masaya, at higit sa lahat, mentally stable. Sad boy, bitch! 2 ring. So, saan nagkampi si Trev? Okay, so, crucial yung round 3. And, to be honest, nahirapan akong bigyan ng paliwanag yun. Siguro, hindi, sige. Pakinggan natin yung round 3 ni Sisik. Yung round 3, pagsabay natin, ibigyan ng, bigyan ng judgment. To be honest, nahirapan akong bigyan ng paliwanag yung round 3 ni Trev. Diba? So, kasi feeling ko same eh. Same. 1, 2, 3. Halos same yung atake. Pero, mas malinis lang yung round 3. So, feeling ko ganun lang eh. Pero, sige, mamaya natin bigyan ng better explanation yun. Pakinggan muna natin si Sisik dito. Banat para kay Sisik, let's go! Tanginan, daming wordplay. Tanginan, daming wordplay. Bully to. Si Milyang nagpatasik sa'yo. Wow, tamod. Niyuni ko. Tangina mo, lolo. 3 game! Yeah! Ito to. Siya si Wilson Basilan. Okay. Ang champion ng bakbakan. O, mukha mo na naman. Tangaligan nyo yun. Ang champion ng bakbakan ng husay. Pero di pa naman hubog kanyang loob at ako magpapakita ng patunay. Di ka pa kasi nakakatapat ng kupal. Kaya huwag kang magpanggap na tunay. Kasi itong si Wilson, tatanggalan ko ng William na mabuhay. Kaya Bertang ina ka. Bakit ikaw ang hinihirang? Kaya Bertang ina ka. Kaya Bertang ina ka. Aking baray ginigilan. Kaya Bertang ina ka. Katangahan mo ba'y binibilang? Kaya Bertang ina ka. Sana di ka isinilang. Kaya pinatay niya na nga si Bert. Pinalitan niya ng Trev. Binaliktad ni Gonggong. Ganyan talaga kapag may sitwasyong nakapagpabaliktad ng mundo. Pero di ako mandadamay ng pamilya o tao sa tahanan nyo, gago. Babanggitin ko na lang yung storya tungkol sa yung nawawalang aso. Daming aso, di ba? Pero may isa ka nawala. Kumusta na si Sky? Kumusta na si Sky? Sinaklolo mo pa, Chong? Gago! Inadobo ko na yon! Inadobo ko na yon! Nung nawala kanyang alaga, iyak ng iyak. Nawala bigla yung arit niya. Kaya nung pakiramdam na yung alaga mong si Sky nasa langit na. Masakit ba? Masakit ba? Ano na kaya nangyari doon? Anong estado nun, bitch? Sana naman pinagbababaril na ng mga Amerikanong pulis. Ano na kaya nangyari doon? May balita ka ba? Sana naman dapuan na ng parvo at manghina na siya. Sana makita ko siya. Bubuhatin. Yayakapin. Kawawang doggy. At ihahagis na malakas. Kalawang tonsi, Oxy. Oxy. Pero may pumasok lang bigla sa aking isip at dumaloy sa aking bombilya. Nung pinatay ko kanyang DOD na hinahanap niya kasi maghahanap ng hustisya. Kala nyo simpleng anggel lamang. At di yan magmamarka. Pero bilang animal lover, deep inside, alam kong nasasaktan siya. Gusto ko lamang patahimikin itong gagong hambog. At pagtapos ko sa aso, doon naman tayo sa dogs, yung mga tropa mong taga-Paranaque. Akala mo disente? Di ba sila naman ang punot dulo kung ba't ka nagrebelde? Kaya natuto siya mang scam. Di ba scammer ka na? Di ba scammer ka na? Kaya natuto siya mang scam. Di ba scammer ka na? Kaya natuto siya mang scam. Yun lang. Di ba scammer ka na? Wala nang patas na laro yan. At nung natuto siya manggulang, biglang iniwan yung magulang. Di ba? Kaya ngayon sabihin sa akin, natatagal pa to. Ngayon pinakita ko sa inyo na mas garapal ako. Nakadepende yung emosyon sa aso at tropa niya lamang. Pwes sasagad na to. Ganyan na talaga kapag wala ka ng pamilya na nagmamahal sa'yo. Kahit sobrang busy, tinodo ko. Aking binuo sa baso. Di na kailangan ng body bag. Mas bagay dyan sa ako. Kung sa pulo,
may rules na bawal mandamay ng pamilya o mga tao na mahal mo o mga mahal mo na tao. Kung sa pulo may rules na bawal mandamay ng pamilya o mga mahal mo na tao, pagtapos nito si Rayan maglalagay ng rules na bawal mandamay ng aso, lolo. Time, maingay. Kung gusto nila laban na yun. Yeah. Yo! Round 3, Treb. Round 3, Treb. Round 3 ni Sisik, nawala siya doon. Nag-choke siya doon, nag-stumble ulit. 'Di ba? Kung bali rounds 2 and 3 nagkaroon ng stumble, choke si Sisik. Round 1 strongest round niya 'yon. So then round 3 ni Sisik yung about dun sa aso, hindi rin siya ganun ka epektibo kung paano niya kinuwento sa atin, 'di ba? Hindi convincing kung paano niya dineliver 'yon. So ayun lang. So, strongest round ni Sisik, round 1. For sure. 977. 23 points for Sisik. Ganun lang kasimple yung judging ko sa round 3. Kasi, para sa akin, hindi talaga naging ganun ka-epektibo kung paano niya dineliver yung dog reference ni Treb na nawala daw. So, I think si Treb lang yung makakasabi nun kung totoo yun o hindi. So, hindi talaga convincing para sa akin na nanonood, nakikinig. So, yun. Then, may choke rin siya, 2 and 3. So, malinaw. 2 and 3 para sa akin, the same. So, 977, that's 23 points. Then, strongest round naman ni Treb is yung strongest round niya yung round 1 para sa akin. Ayun din yung pinakamalinis na performance niya. Yung rounds 2 and 3, round 2, may choke siya doon, 'di ba? Na nag-stumble siya. May naka-apekto din yung mga piyok niya doon. Round 1 may piyok din pero dinisregard ko kasi hindi naman masyado nag-matter. Sa round 3 hindi rin masyado nag-matter yung piyok ni doon ni Treb, pero kita nyo naman, 'di ba? May mga piyok moments talaga. Pero hindi siya nawala. Unlike sa round 2, andun yung mga piyok tapos nawawala-wala pa siya. So 878 ang score ko sa sa round ni Treb. So 8 plus 7 plus 8, that's 23, 'di ba? So dikit kasi tie ba? 977 1423. Oo nga. 23 points for Sisik, then kay Treb naman 878 15 8 plus 8 23. My God! Ito na naman pala tayo sa tie. Hindi ko na-expect na tie yung score natin dito. Pero, ayun, I think nakapili naman na ako kung sino yung panalo dito. So, 23 versus 23. Recap lang, 9-8 sa round 1, 7-7 sa round 2. So, ilan na yun? 16 to 15. Tama ba? 16 to 15. Plus, round 3, 8 and 7. So, 16 plus 7, 23. 15 plus 8, 23. So, tie talaga yon. Pero, nakapili tayo ng dito. Kung sino yung panalo. Round 1, Sisik. Round 2, tie. Round 3, Treb. So, kahit dun sa per round natin, table. Pero, I'll go with Treb sa battle na to. Para sa akin, yung linis ng performance, although may mga piyok moments siya dito, yung round 2 lang naman yung pinaka nag-matter yung piyok eh. Round 2 and 3 naman ni Sisik, andun nagkaroon ng problema sa performance, nag-choke, nag-stumble. Pero dikit yung battle na to. Kung tatlo yung judges, I think 2-1 is deserving score for this battle is 2-1. Diba? Di sobrang dikit, pero rounds 1 and 3 yung solidong performance ni Treb. Then kay Sisik naman, round 1 yung pinakasolido. 2 and 3, medyo lumaylay na siya dun eh. So, ayun. Malakas yung umpisa ni Sisik round 1, pagdating sa 2 and 3 naging pababa. Malakas yung umpisa ni Treb pagdating sa round 2, bumaba, pero nabawi niya ulit sa round 3. So, 'di ba? Sa performance nagmatter talaga yung presence. So, ayun, Treb overall. Sayang lang kasi kung kabawi si Sisik sa round 3, possible sa kanya to. Pero ayun, wala eh. Sayang. Way rock battle. Christina Mariscal.
Masaka. Pero, Schengen, Chomay. Sige, show mo ni MJC. Pero, boto ng Urado, 5-0! Magingay para kay Trev. Last battle natin. Sana makasama natin kayo. Judges. So yun, Trev, 5-0. Grabe 5-0. Tatlo sa dikit yun ah. Pero sige. Shout out Ambe sa Yun ang JL sa battle ko. Saan ang battle Trev versus Sisik. Ang binoto ko si Trev. Round 1, mas lumawang sa akin ng konti si Sisik. Yes. Tapos round 2 tinabla ko. Round 3 binigay ko kay Trev. Pero Uy, pares pa kami ng boto. Pares pa kami ng boto na round 1 Sisik, round 2 tabla, round 3 Trev. Kung sino man siya. yung round 1 kay Sisik, tabla sa round 2, round 3 kay Wow. Trev. Tabla lang sana, pero mas binoto ko si Trev kasi mas lumaylay si Yes. mas malakas yung pinakitang round 3 ni Trev kasi Tama din. So pares din kami ng point of view nito, lumaylay si Sisik. yung sa round 1 ni Sisik. Okay. Ayaw dahil sa binoto ko si Trev. Round 1 Sisik yun. 2 and 3 Trev. Sa 2, Okay. yung punto. No? Yun yung, kumbaga, yun yung naging factor sa akin, yung punto ni Trev. And then di siya nag-stick sa isang angle at the same time. And then sa third round is, yun, lumaylay sa Sisik. May stutter, stumbles. And then si Trev, may first 4 bars, may pumapasok na ng punch. And then, punch, applicable kay Sisik. Although si Sisik may mga, yung third round is may mga lines siya na kumbaga parang medyo witty lines na tinatawag. Pero hindi pa rin sa overall performance, hindi pa rin nakapit yun para ma-giba yung all 3 rounds ni, 3 rounds, yung third round ni sa Trev. Yo, Nathan. Si Bala na Putato. Binoto ko si Trev all 3 rounds. Round 1, digdigan naman yung laban nila eh. Kaso para sa akin, mas naging effective si Trev doon. Mas nabalanse niya yung jokes. Yung kay Sisik malakas din naman. Although, dikit lang talaga, malit lang talaga yung lamang sa round 1. And then round 2, may linya doon na tumatak si Sisik. Na kung sana hindi siya nag-choke, makukuha niya yung round na yun about sa memorization. Kaso simula pa lang na round yun, nag-choke na siya. Bali bumalik sa kanya yung linya na malakas na yun. Malakas sana yung linya na yun, kaso parang bumalik sa kanya kasi nag-choke siya. Ganun pa rin same style yung sa round 1 tsaka ni Trev. Parehas lang din yung ginawa niya doon, mas balance eh. Yung round 3, ganun pa rin yung pinakita ni Trev. Kaya nga inaabangan ko yung papakita ni Sisik, kaso bigla siya nag-choke. Makuha niya na sana yung round 3. 1, 2, 3, parehas lang yung pinapakita ni Trev. Making lines, parang naulit lang yung style niya sa round 1. Kaya all 3 rounds kay Trev, pero shoutout kay Sisik ha. Every round na iba't iba siyang plot. Parang na ibang eksena every. Galing. Blizzard, binoto ko si Trev. Ganda ng pagkakahimay ni Nathan doon. Round 1, consistent at maganda yung aggressiveness na pinapakita ni Trev. So nung bumanat si Sisik, hindi ko siya mahanapan ng magandang angle na talagang magpapatumba kay Trev. Kaya binigay ko yung round 1 kay Trev. Round 2 dun bumawi si Sisik. Although pareha sila nag-stutter, pero yung ano nila, pambawi nila dun sa stutter, mas lumamang si Sisik. So binigay ko yun para kay Sisik. Sa round 3, yun, mas sumaba yung stutter ni Sisik. Kasi Trev, medyo nawala rin siya, pero doon sa dulo-dulo, mas lumakas yung mga binibigay niyang mga linya. So yun, 1-3 kay Trev, 2 kay Sisik. So congrats Trev. Okay sa bumoto kay Trev, round 1. Para sa akin pwede siyang itabla, pero mas binigay ko kay Sisik siguro dahil sa rebat na binigay niya sa round na yun. Round 2, dito na nag-stumble si Sisik. Maliit na stumble lang, pero tournament kasi so hirap hindi count, which is malakas din yung round ni Trev na yun. Round 3 dito na nagmarangkada si Trev sa
Eli Miller angle tungkol sa finals, nag-connect-connecta na. Sobrang ganda nun. Kay Sisig naman, ang ganda nung simula tungkol sa aso angle. Tapos, nung lumipat na siya ng angle, doon na nag-choke. Kasi yun, nagtuloy-tuloy na rin. Kaya, all 3 rounds kay Treb. Okay. So, kung sino man yung unang judge, hindi ko kasi siya kilala. Parehas kami ng naging point of view doon. Tapos almost naman almost of parang lahat naman ng mga judges, no, ganun yung naging punto. So props natin doon. Kahit pa paano nagkaroon tayo ng parehas na point of view. Pero ayun, dikit, ito yung pinasabi ko na nga ba, ito yung magiging dikit na review ko sa bracket A. Pero tangin na, props sa atin, natapos natin ngayong araw yung 4 na battle sa bracket A. So bracket B na bukas, guys. Pahinga muna ako. Naka-4 na tayo ngayon. Hindi ko pa nagagawa sa sa simula nung nag-review tayo ng mga battles. Hindi pa ako nakakagawa ng 5 kasi nadidrain na talaga ako. Especially ngayon, no, dikit pa yung battle, so sobrang drain na ako. So I think yung Jabo, Cynical J, bukas na yan. And tignan natin kung makakadalawa tayo bukas. Pero ngayon, I need to take a rest na. 4 na yung na-review natin and drain na ako. Pero kahit pa paano, nabigyan pa rin naman natin siya ng magandang breakdown. And panalo na ako doon kasi may halos lahat ng point of view ng nagsalitang judges is nasabi ko rin. So, yun, panalo na ako dun, guys. So, yun, kita-kits tayo sa bracket B. Umpisa natin sa Jabo versus Cynical J. I think bukas ko na yun marireview. Okay, so kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.